guys, good morning and welcome back to another Sunday Adventures vlog. So guys, kakagising ko lang. Kakagising lang namin ni husband and ayun nga, pinabangon niya ako kasi gusto niya ako patimplahin ng kape. So nandito siya sa bahay. So ito siya guys. Dinala na namin yung yung kettle. So, ito yung ginagamit namin sa truck. So, kinuha na namin siya. So, nagtitimpla ako ng kape. Actually, naantok pa ako. Kasi, mga 12 PM na ako natulog kahapon. Kasi nga, nag-edit pa ako ng mga videos. And, kailangan ko din naman talaga bumangon kasi nga, may work pa ako. Pero, ihatid ako ni husband. So, ayan. So, itong baso na to, ito yung bigay. Ito pa yung bigay before nung tawag nito? Nung Christmas. Sobrang pait nito, guys. After then, mag-download din ako ng babaunin ko sa work. Kasi meron kami ditong yung frozen na good, yung cheese. Kasi kagabi, meron pa kami natirang meat. At saka yung sauce. Kasi kahapon, nagluto si husband ng duck meat sa air fryer tapos fries. And yung niluto niyang tawag nito, yung sauce. So, ayun guys. Pero today is Thursday. So, one day na lang. Patapos na naman yung week. So, rest day na naman. Pero hindi ako sure kung meron bang trabaho sa Saturday. Pero kung meron, natanggapin ko. Kasi nga sayang din. Malaki din yung sahod kapag Saturday. So, ayan. Alam niyo ba guys, meron akong friends sa work. For me, mas gusto kong makipagkaibigan sa mga black people instead sa mga mapuputi. Yun yung napansin ko. Kasi sa mga white people, okay naman sila, pero meron silang bad side na parang plastic, ganun. So, meron akong isang friend, palagi ko siyang kumbaga magka-vibes kami. Kan siya, black. She's from Africa. So, kapag nagbabike ako, sabay kami magbike papuntang work. Yeah. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. Pero, siya, Muslim siya. Actually, last week pa, nag-start na yung yung fasting nila. So, hindi siya kumakain. Kumakain lang siya ng 6 PM. Pero, whole day, 6 PM lang siya kumakain. So, ayun. Diet, kumbaga. I think kaya ko naman yun kapag kung hindi kumain ng hindi kakain ka lang ng 6 PM. I think kaya ko. Kasi na-try ko na before. Pero nakakahilo siya. Masakit talaga yung ulo ko. So, let's go na inside. Gagaling ko tong kape. So, guys, mayroon akong story time sa inyo. So, guys, gusto kong i-share sa inyo yung wedding namin ni husband sa Pinas. That was 2022. So, yeah, papakita ko sa inyo yung mga wedding pictures namin and yung some videos. Kasi hindi ko pa siya na-share dito. Na-share ko na siya sa Facebook page namin. Pero kasi yung iba hindi pa nakapollow. Kaya, i-share ko dito. So, that was 2022, guys. Kinasal kami, via civil wedding. So, mayor yung nagkasal sa amin. Actually, hindi ko in-expect yung kasal. Madali lang pala guys yung kasal. Hindi nga aabot ng 20 minutes. Tapos na. So, ayun. So, about naman sa mga damit, yung sinuot ko is, hindi siya nirenta.
Ay, oo, nirenta siya. Nirentahan namin siya. So, kung saan kami kumuha, so saan nga ba kami nagrenta? Pumunta pa kami ng Tacloban para doon magrenta ng wedding dress. Tapos yung mga dress din ng mga kapatid ko, nirenta din namin siya. Pero yung damit ni husband, binili talaga namin siya kasi nga wala kaming mahanap na nirerentahan para sa man. Kaya ayun, binili na lang namin. Tapos binilhan din namin yung parents ko ng damit para sa kasal. So meron kaming ninong, pero yung dumating lang is yung ninong. So yung ninang hindi siya dumating. So isa lang yung naka-attend. So ayun. So ayun, actually guys, ang bilis lang talaga ng kasal. And then after nyan, nung kinasal kami, 'di ba tapos na. So, nag-book lang kami ng before the wedding, nag-book kami sa Hyatt Resort. So sa mga taga-Tanawan, alam niyo kung saan yung Hyatt Resort. So yung may-ari niyan is yung mayor sa atin, nakalimutan ko. Yun din yung nagkasal sa amin. So ayun, nag-book lang kami doon. So yung binook namin is yung package for 12 person. And then, so ayun. And then also, si husband, gusto niyang kakaiba. So, nagpa-lechon siya. So, instead na baboy, so yung nilechon is yung kambing. Which is, hindi naman, yung kinalabasan, hindi naman pala masarap. Hindi siya masarap guys. Dapat talaga, yung nilechon namin is yung baboy. Pero anyway, nandyan na. So, hindi nga namin naubos eh. So, dinala na lang ng parents ko. Tapos, ayun. And before din kami umuwi, nag-swimming sila. And then, ayun. Congratulations and happy married together. Congrats. You will now kiss the bride. After nyan, bumalik na kami ng hotel. And on the same day, nag-travel kami pabalik ng Davao. So, nag-bus lang kami noon. So, walang honeymoon na naganap. So, ayun guys. Mga 2 days din yung biyahe sa bus. Kasi hindi kami nag-airplane. Kasi at that time, medyo mahal. So, ayun. And then, that was, diba, August kami kinasal. Then, pagka September, kailangan na din ni husband bumalik ng Europe. So, ayan. So, bago yan, ginawa niya ako good para siyang kitchen cab. Ano tawag dito? Kuan siya. Furniture siya. Kitchen. Basta, papakita ko sa yung picture. So, yan yung ginawa niya bago siya bumalik ng Europe. Kasi nga, gusto niya na maging komportable ako sa pagluluto. Kasi nga, yung apartment na kinuha ko is, lang talaga siya, room lang talaga siya. So, walang kitchen, ganun. Tapos, yung bayad ko pa naman yun is, 8,000. So, mahal. So, ayun. So, kaya ayun, ginawa na ako ni husband. And then, binilhan niya din ako ng mga daming mga mga appliances, ganun. And then, yeah. So, diba, bumalik na si husband. Kasi nga, nagstay siya dito sa Pinas 4 months straight. So, that was our first meet nung April. So, April, May, June, July, August. May. June, July, August, September. So, September na siya bumalik ng Europe. Actually, guys, after sa Pinas, didiretso sana siya sa US. Kasi doon siya galing before. Nung pumunta siya ng Pinas, galing siya ng US. So, US to Pinas. Tapos, pagbalik niya sana, didiretso siya din ulit sa US para magtrabaho as a truck driver. Kaso nga lang, hindi siya pinapasok.
Kaya ayun, bumalik siya sa Pinas. And then ako naman, sobrang lungkot ko noon kasi nga LDR na naman kami. So yung ginawa ni husband, binook niya ako ng ticket papuntang Manila kasi nga 'di ba nasa Manila siya kasi nga pinabalik siya sa Manila. So binook ako ni husband ng ticket papuntang Manila. So ayun, nagkita kami dun sa Manila. So nagstay kami dun ng 2 days sa Manila and then bumalik na siya ng Latvia. Ako naman, bumalik ako sa Davao. So at least 'di ba, nagkita kami ulit kasi nga 2 years din bago kami nagkita ulit. And then ayun, nung nagkita kami 2 years after nung first meet up namin, ako na yung pumunta dito sa Latvia. So binisit ako siya sa Latvia yun. Binisit ako siya sa Latvia nung 2024. Pero nag-stay lang ako ng 90 days. And then, second time naman ng pag-visit ko sa Latvia din. And then, nag-move lang ako dito sa Netherlands kasi nga dito si husband nag-work and dito rin siya nakatira. So, ayan. And then, tuloy-tuloy na yung pag-stay ko. And hanggang nag-apply ako ng permit sa Latvia. Ganun. So, ayun. That was our story. Actually, ang bilis lang. So, ayan. So, ito na guys, oh. Sinalaw na ni husband itong babaunin ko sa work. And tinitikpan ko ngayon kung luto na ba. Very useful talaga itong air fryer kasi nga napapadali yung pagluto at hindi mo na kailangan pangbantayan kasi nga naka-timer. Luto na siya guys. Masarap. So, ito yung babaunan ko sa work. Ganito dyan. Kon siya, potato. Tapos itong karne, pinapalambot na ni husband kasi mamaya, for sure, lulutuin niya yan. Hindi ko lang alam kung ano yung plano niya dyan. So, tapos na. So, ayan. Ang laki niya. So, ito na guys, yung baon ko. You put oil? Yes. You should not put. Otherwise it will be not like this. Actually, they need oil. So, ito siya guys, oh. Hindi ko alam yung tawag niya. I don't know how it called. And ito yung I'm not sure if Partner. they are really healthy. Maybe they are not so good. So, ito siya. Duck meat and yung konting sauce. So, ayan. Hindi ko na siya Maybe this meat. Yeah. You want to try? Try. Try. Sour. You see? Normally my heart is like this. You want coffee? Pinatikim ko sa kanya. Hindi pa ako nakapag-ready. Pero ano pa lang naman, ng 9:30. Tapos alis kami ng 10. So, ayan. Ito na yung baon ko mamaya. Ika-try ko. Masarap siya, guys. Hindi ko alam kung saan yung balot. Tinapon niya na yung ano eh. Tuwang-tuwa siya dun sa ano sa halaman na binili niya, yung mint. Kasi nga, nakailang beses na namin siyang unan ng dahon. Pero, I mean, siya, pinapalatan yung, ano ba yan? Paano ko explain? So, diba, madami na yung
kinuha namin ng dahon. Tapos ngayon, imbis na makalbo yung plant, so hindi yung napapalitan siya. Tingnan nyo. Diba? Ito mas nag-grow siya. Kasi ito yung mga kinuha na namin ng dahon. Tapos yung iba naman, panay siya add yung mga dahon. I hope she gets me. Tingnan nyo naman guys yung plants, nilipat na ni husband. Meron siya ditong bagong seedling. Conscious strawberry. So, ayan. Ang ganda ng weather ngayon. Maaraw. You can see some color. Ito guys yung binili niyang bagong plant. Concha rose. Hindi pa siya bumubuka. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. So, ayun guys. Papasok na ako sa trabaho. All week ako ni husband ninatid. Hatid sondo, hatid sondo. You did not turn. Turn. You did not turn. No, but you must be there, and then you must be there. And Tinatawan na niya yung nagpa-practice. exactly. She's paying some 40 euros per hour or 50 or something. Yes! Ang ganda ng weather ngayon. When I was driving, I was paying 7 or 650, something like that. Hindi na ako makapaghintay ng summer. At maksuot ko na din yung mga pang summer outfitan.